Sa pag-ikot ng buhay at oras, may mga pangalan sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas na agad na nag-iwan ng marka sa puso ng mga manonood. Hindi lamang dahil sa kanilang talento kundi dahil sa halimbawa ng kanilang buhay at kung paano nila hinarap ang mga pagsubok ng kasikatan. Isa sa mga pangalan na hindi madaling makalimutan, lalo na ng mga henerasyong lumaki noong dekada 70 at 80, ay si Nino Mulak, ang dating child wonder of the Philippines na naging simbolo ng husay, saya at kaakit-akit na pag-arte mula sa murang edad. Ngunit higit pa sa pagiging isang batang artista, ang kanyang buhay sumasalamin sa maraming aspeto ng pagiging tao. Tagumpay at pagkatalo, pag-angat at pagbagong anyo, at ang hindi pagtalikod sa sining na pinili niya noong bata pa lamang siya. Si Angelo Jose Rocha Mulak o mas kilala ng publiko bilang Nino Mulak ay sinilang noong 27 ng Oktubre 1971 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang malalim ang ugat sa showbiz at sining. Ang kanyang ama at ina, sina Alexander Mulak at Rebecca Rocha, ay nagbigay sa kanya ng isang kapaligarang puno ng pag-aalaga at pagpapahalaga sa sining. Bukod dito, ang kanyang pamilya ay may iba pang mga miyembro na kilalang artista. Ang kanyang tiyahin na si Amalia Fuentes, ang pinsang si Aga Mulak at iba pang mga kamag-anak na nagbigay inspirasyon sa kanya upang isaalang-alang ang mundo ng pelikula bilang propesyon na puno ng paggalang at dedikasyon. Mula sa murang edad pa lamang, kitang-kita na ang kakaibang talento ni Nino. Noong 3 gulang pa lamang siya, nakuha niya ang kanyang unang pag-arte sa pelikulang Lulubog Lilitaw sa Ilalim ng Tulay noong 1974, kung saan agad siyang napansin dahil sa natural niyang galing sa harap ng kamera. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunuran ng mga proyekto at pelikula, kasama ang Kutong Lupa at Tahan na Empoy na nagdala ng kanyang pangalan sa sining ng Filipino cinema. Para sa maraming bata, ang pag-arte sa harap ng kamera ay isang laro lamang o isang masayang karanasan. Para kay Nino, ito ang simula ng isang mahaba at makulay na karera, isang bagay na hindi lahat ng bata ay nakakaranas. Ngunit hindi ito basta-basta lamang. Sa likod ng mga ngiti at tagumpay ay ang malalim na pagsasanay, oras ng shoot at tungkulin na kailangan niyang harapin bilang isang profesional na artista noong siya ay halos 3 taong gulang pa lamang. Ang tagumpay ni Nino ay hindi naglaon. Sa murang edad lamang, nakilala siya bilang hindi lamang isang batang artista kundi bilang isang box office sensation at tinaguriang child wonder of the Philippines. Iba't ibang pelikula kung saan siya ang bida ay naging paborito ng madla. Pelikulang puno ng emosyon, saya at tunay na damdamin. Isa sa mga pinakakilalang proyekto na kanyang pinagbidahan ay ang Tatay Kong Nanay noong 1978, isang pelikula na tumatalakay sa malalim na tema ng pagmamahal, pagkakaiba-iba sa pagiging magulang at pagtanggap ng sarili. Dito, kasama niya ang comedy legend na si Dolphy at nakatanggap siya ng FAMAS Award para sa Best Child Actor noong 1979 dahil sa mahusay niyang pagganap sa pelikula. Ang mga proyekto noong mga dekada 70 at 80 ay hindi lamang basta palamuti sa kanyang resume. Ito ay mga pelikulang nagmarka sa kultur ng Pilipinas. Napaka-popular ni Nino sa mga taga-subaybay dahil sa kombinasyon ng talent, natural na charm at kakayahang maghatid ng emosyon na hindi inaasahan mula sa isang batang artista. Ilan sa mga ito ay ang Darna at Ding kasama ang matinee idol na si Vilma Santos at iba pang mga komedya at drama na patuloy na pinapanood ng publiko kahit hanggang ngayon. Hindi lamang sa pelikula umiikot ang kanyang karera noon. Ang kakayahan ni Nino sa pag-arte ay nagbigay daan sa kanya upang makita siya sa mas maraming genre tulad ng drama, comedy hanggang action. Isang versatility na bihira sa mga artista, lalo na sa mga nagsisimula sa murang edad. Dahil dito, hindi nakatakataka na siya ay kinikilalang isa sa may mga pinakamataas na bayad bilang child actor sa kasaysayan ng Philippine cinema. Bagamat puno ng kasikatan ang buhay ni Nino noong mga unang taon ng kanyang karera, hindi maiwasan ang mga hamon at pagsubok sa kanyang personal na buhay. Ang mataas na antas ng trabaho, mahabang oras ng shooting at mataas na expectation mula sa mga direktor at producers ay ilan lamang sa mga bagay na kinailangan nitong harapin habang lumalaki. Sa isang panayam, ibinahagi niya na dati siyang nagtatrabaho ng 5 pelikula ng sabay-sabay at kailangang balansehin ng pag-aaral at shooting schedule. Isang bagay na hindi karaniwang nararanasan ng isang normal na bata. Bagamat hindi ganap na malala ang mga kontrobersiya noong panahon ng kanyang pagiging child star, mayroon ding mga pagkakataon kung saan si Nino ay napabilang sa mga proyekto na naging sentro ng usapan dahil sa kanilang tema o kung paano ito tinanggap ng publiko. Subalit sa halip na maging dahilan nito ng pagkakagulo, muli siyang nagpatunay bilang isang professional na artista na handang magbigay ng husay sa bawat papel na kanyang ginagampanan.
Sa kabilang banda, ang kanyang pamilya naman ay may mahalagang papel sa kanyang paglago. Hindi lamang bilang artista kundi bilang tao. Ang kanyang ama, si Alexander Mulak, ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kanyang karera at personal na buhay. Siya ang namuno sa produksyon ng maraming pelikula ni Nino sa pamamagitan ng sariling kumpanya na The Wonder Films at siguro rin dahil dito ay nakamit niya ang mga mataas na antas ng kasikatan at tagumpay sa murang edad. Dahil dito, siniguro rin ng ama na ang mga kinikita ni Nino ay nilalagay sa isang trust fund, isang hakbang na nagbibigay daang magkaroon si Nino ng seguridad sa kanyang kinabukasan kahit matapos ang kanyang youth stardom. Hindi may kakaila ng mga pag-aalaga sa pera at pagbuo ng magandang financial future ay isang malaking factor sa kung bakit si Nino ay hindi nawala ng tiwala at pag-asa kahit nagbago ang takbo ng kanyang karera. Sa isang panahon kung saan maraming child stars ang nawawala sa spotlight o nagkakaroon ng problema sa pagharap sa adult life, si Nino ay nanatiling matatag at handang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Habang lumalaki si Nino at unti-unting nagiging adult actor, nag-iba rin ang uri ng role na kanyang ginagampanan. Ang paglipat mula sa pagiging child star at patungo sa adult role sa isang hamon sa maraming artista dahil hindi lahat ay nagtatagumpay sa transisyon na ito. Subalit si Nino ay naging isa sa mga artistang nagtagumpay sa pagharap sa bagong yugto ng kanyang karera. Hindi lamang siya nag-continue sa pag-arte, siya rin ay lumago sa pagharap ng mga mas mature na papel at sinubukan ang iba pang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Ilan sa kanyang mga huling proyekto ay ang pagganap ni Mang Sammy Navarro sa Startup PH noong 2022 at bilang si Baste sa FPJ's Batang Quiapo noong 2024. Pati na rin ang pagiging bahagi ng seryeng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis mula 2023 hanggang 2025. Bukod sa showbiz, si Nino ay naging matagumpay rin sa larangan ng entrepreneurship. Siya ang may-ari ng Mega Melt Bake Shop na kilala para sa espesyal na mulak ensaymada na naging tanyag hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa mga dayuhang suki. Ang bake shop ay nagsimula noong 1993 at naging isang malaking negosyo dahil sa sipag, dedikasyon at pagmamahal ni Nino sa operasyon nito. Pati na rin ang mga aral sa pananalapi ng kanyang natutunan mula sa ama. Ang buhay ng isang negosyante ay hindi madali at aminado si Nino na mas mahirap palang magpatakbo ng negosyo kaysa umarte. Ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng kalidad ng produkto at serbisyo at ang tamang pag-manage ng araw-araw na operasyon ay ilan lamang sa mga bagay na kanyang hinaharap. Sa kabila nito, ang kanyang negosyo ay naging matagumpay at nagpapakita ng kanyang kakayahang hindi lamang sa entablado kundi pati sa larangan ng pagnenegosyo. Sa pagdaan ng panahon, hindi rin naiwasan ni Nino ang mga sitwasyon na nagdala sa kanyang buhay ng pagharap sa publiko at media. Isa sa mga kontrobersiya na naging usap-usapan ay ang kanyang pagganap sa isang true crime episode na tumalakay sa sensitibong kaso ng Chong Sisters, kung saan siya ay gumanap ng role na kalaunan ay humantong sa kanyang paghingi ng paumanhin para sa pagportray niya sa isang karakter na negatibo ang dating sa tunay na buhay. Dahil dito, naglabas siya ng isang pahayag sa social media na nagpapakita ng kanyang pakikirami at pag-unawa sa sitwasyon at iginit niyang bilang aktor, siya ay sumunod lamang sa script pero nakaramdam ng guilt pagkatapos malaman ang mas malalim na mga detalye ng kaso. Marami rin mga balita at usap-usapan sa social media tungkol sa buhay ng kanyang pamilya at mga anak, lalo na si Sandro Mula kung saan ay may mga hindi magandang insidente na konektado sa industriya. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagbigay daang makita na hindi lamang ang showbiz ang interes ng publiko, kundi pati na rin kung paano ang isang pamilyang artista ay humarap sa mga hamon ng reputasyon at hustisya sa harap ng mga mamamahayag at netizens. Sa kabila ng maraming pagbabago sa showbiz landscape at kontribusyon ni Nino Mulak sa industriya ay hindi kailanman malilimutan. Hindi lamang siya isang batang artista na nandoon sa tamang panahon. Siya ay naging isang huwaran ng pagpupursige, versatility at dedikasyon sa kanyang craft. Sa halos 50 taon sa industriya, patuloy siyang tumatanggap ng mga proyekto dahil tunay niyang minamahal ang pag-arte at patuloy na naghahanap ng mga paraan para maging relevant kahit nag-iba na ang trends at audience ng Filipino entertainment. Dagdag pa rito, ang kanyang dedikasyon sa pagpapatakbo ng negosyo at pagpapasa ng aral sa tamang pamamahala sa pera sa kanyang mga anak ay bahagi rin ng kanyang legacy, isang bagay na hindi lahat ng artista ay nagawa. Ang kanyang mga anak na sina Sandro at Alonzo Mulak ay parehong nagpapakita ng interes sa showbiz at iba pang larangan ng sining, at ipinapakita ni Nino ang suporta sa kanila habang hinahayaan silang magkaroon ng sariling identity at landas sa industriya. Ang pinakahuling mga proyekto niyang tulad ng FPJ's Batang Quiapo at Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis ay patunay na kahit iba na ang showbiz ngayon, hindi pa rin nawawala ang kanyang presensya sa harap ng kamera. Hindi dahil sa nostalgia lamang kundi dahil sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga tauhan na kanyang ginagampanan. Sa pagtatapos ng kwentong ito,
Makikita natin na ang buhay ni Nino Mulak ay hindi lamang isang kwento ng biglang kasikatan o simpleng pagkabata sa pelikula. Ito ay kwento ng isang tao na minahal at pinagpala ng pagkakataong maipakita ang kanyang talento. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng isang individual na nagtrabaho ng buong puso para sa sining at para sa sariling pagunlad. Mula sa mga nagagandahang ilaw ng kamera noong siya'y bata pa, hanggang sa mga mas malalalim na pagharap sa realidad ng buhay bilang isang adult at negosyante, ipinapakita ng kanyang kwento na ang tunay na halaga ng isang artista ay hindi nasusukat lamang ng dami ng pelikula o ratings, kundi ng tatag ng karakter, kakayahang mag-adapt at ang patuloy na pagmamahal sa sining, isang legacy na tatagal sa puso ng mga manonood sa maraming henerasyon.